God bless you po, beloved preacher, beloved brother Art, sa pagpapaliwanag po ng pagbibigay. At God bless all po, beloved brethren, who are faithfully giving your tithes and offering. Hallelujah. Pagpalain po kayo lahat ng ating mahal na Panginoon. Tayo po ay dadako na po sa ating pong pag-aaral po ng banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Tayo pong lahat ay magkaisang manalangin. Samahan niyo po ako manalangin. Hallelujah. Praise the Lord. Heavenly Father, in your holy and mighty name, our Lord Jesus Christ, and through the leading prayer of our beloved pastor, Evangelist Wilstad Almeida, we all humbly come in your throne of grace, asking for your forgiveness of all our sin that we have committed against you. Yes, Lord, we always displease you in so many ways. Please forgive us. Have mercy, have pity upon us. Cleanse us, O Lord, with your most precious blood that was shed in the cross of Calvary. Create in us a new clean heart, a new mindset that will do your will until you return. Lord, fill us all with your Holy Spirit and make us all worthy for your calling in your kingdom. Heavenly Father, we ask you to bless and anoint your holy word that we're going to share in this Bible study. Be with us and guide us. We can do nothing without you, Lord. I also ask you, Father, to bless and anoint every single word that will come out from my lips, and let it be a blessing to each and every one of us. Lord, open our spiritual eyes to see and our ear to hear. Give us all wisdom to comprehend and understand your holy word. This is we pray in your holy and mighty name, our Lord Jesus Christ. And through the reading prayer of our beloved pastor, we bind and rebuke all power of darkness, doubts, unbeliefs, hindrances, distractions, cast out in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. God bless you po, beloved brethren. Tayo po ay maupo na sa ating maupuan. Hawakan na po ninyo ang inyong mga Biblia. Kung kayo po ay may dalang Biblia, kung wala naman po, dinalagay naman po sa harapan sa ating ang mga salita ng Diyos na ating pag-aaralan, at isulat po ninyo ang banal na salita na ating pong pag-aaralan. Hallelujah, praise the Lord. Purin po ang ating mga Panginoon. First and foremost, I will give the highest praise, the highest worship, the highest glory, highest honor, and everlasting thanksgiving to our Lord of Lords, King of Kings, ever dearest Jesus. Hallelujah, praise the Lord. I also would like also to give my greetings and double respect to our parents in the Lord, always remembering and cherishing His beloved preachings, and lahat po ng prayer ng ating beloved pastor, Wildy Estrada Almeida, and beloved assistant pastor Lina C. Almeida. Hallelujah, praise the Lord. And I would like also to give my greetings to all Almeida family, the beloved children and in-laws of our beloved parents in the Lord. And to all of you, beloved brethren, dito po sa LA Outreach, pagpalain po kayo lahat ng ating mahal na Panginoon ng pagpapala material, physical, at higit sa lahat po ay ang spiritual na pagpapala. At sa ating po mga preacher, God bless you din po. Workers, God bless you din po. At sa ating po mga webcast viewers, na kasama nating pinapupurihan, niluluwalhati ang ating mahal na Panginoon sa pamamagitan po ng panunood po ng ating pong webcast live. At all birthday celebrants for the month of January, God bless you all po with long life, good health, and spiritual blessing. Pagpalain po kayo lahat ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Kristo. Hallelujah. Praise the Lord. Now let's come to our Bible study, and our topic for today is unending love. Walang hanggang pag-ibig. Sino po ba ang walang hanggang sino po ba nagbibigay sa atin ng walang hanggang pag-ibig? Who would give us the unending love? Walang iba, kundi ang ating pong pinakamamahal na Panginoon, ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Basahin po natin ang unang talata, Romans 8:38 to 39. From the book of Romans chapter 8, verse 38 and 39. 38. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers,
nor things present, nor things to come. 39. Nor height, nor depths, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. Sa mga aklat po ng mga taga-Roma, Kabanatang 8, talata ay 38 at 39. Sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, sa 39, kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alinmang ibang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos nasa kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Amen. Purihin po ang ating pong mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Isa pong malakas na palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo lamang. Hallelujah. Praise the Lord. Our Heavenly Father wants us to know how much He loves and cares for us. He has made this clear through His revelation of Himself, through provision of saviors, and through, what's the other one? That's all. There's another one. Adoption of believers. Hallelujah, praise the Lord. I repeat, ang ating mahal na Panginoon ay ang pag-ibig ng Diyos ay umaliw sa atin at nais niyang ipaalam sa atin kung paano niya tayo kamahal, kung gaano niya tayo kamahal at pinagmamalasakitan. Ginawa niyang malinaw ito sa pamamagitan ng paghahayag ng kanyang sarili, pagbibigay, paglalaan o pagbibigay ng isang kaligtasan at pag-ampon sa mga mananampalataya. Ito po ang tatlong patunay na tayo po ay tunay na minamahal at pinagmamalasakitan ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord. In Scripture, we learn that the Creator made us in His image and has purpose for our life. We also discovered that sin has separated us from the Lord, but He has a solution on this problem. Hallelujah! Praise the Lord. At hindi ka lang mawawalay sa ating mahal na Panginoon kapag hindi mo lubusang nakilala ang ating ang ibig sabihin, wala kang kaligtasan. Ang alam na maraming tao sa ibabaw ng lupa, ang tao ay anak ng Diyos. Lahat ng tao ay anak ng Diyos. Hindi po, ang anak lamang po ng Diyos ay yung tumanggap sa Kanya bilang Diyos sa sariling tagapagligtas. At yung mga hindi tumanggap, ay hindi niya anak. Kaya nga po binigyan tayo ng pagkakataon ng buong sanlibutan na maipaunawa sa atin ang kanyang sarili, ang ating mahal na Panginoon, para kung tatagapin siya, ito po ang solusyon na yung muling pagkahiwalay ng tao sa mga Panginoon ay magkaroon uli ng ugnayan. At kapag tinanggap mo ang ating mahal na Panginoon bilang Diyos sa sariling tagapagligtas, ikaw ay tatawaging anak ng Diyos. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Ang paghahayag ng mahal na Panginoon sa kanyang sarili, sa banal na kasulatan, nalaman nating nilikha tayo ng may lalang na mahal na Panginoon. Ayon sa kanyang larawan o kanyang wangis, ay meron layunin ang ating buhay. Natuklasan din natin ang mga kasalanan na naghihiwalay sa atin sa mahal na Panginoon. Hindi na naghihiwalay sa atin sa mahal na Panginoon ang ating kasalanan. Tayo nagiging kaaway ng Diyos. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Ngunit meron siyang kalutasan o solusyon sa ating suliranin ito o problema ng sandaigdigan na para mawala ang kasalanan mo sa ating mahal na Panginoon. Kinakailangan tanggapin mo siya bilang Diyos at sariling tagapagligtas, yung pagiging born again, at magpabautismo ka sa kanyang marilag at banal na pangalan, at tatanggap ka pa ng banal na Espiritu na sa mong magiging gabay habang ikaw ay nandito sa ibabaw ng lupa upang turuan ka ng gawang mabuti at umiwas ka sa gawang masama. Hallelujah! Praise the Lord. Kung ating pong tutunghayan ang John 3:3-5, sinabi po dito, Jesus answered
and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. So if we will not be born again, hindi natin makikita ang kaharian ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos ay makikita lamang natin kung ating tatanggapin ng ating mahal na Panginoong Jesucristo bilang Diyos at sariling tagapagligtas. At ayon sa versikulo 3:4, sinabi sa kanya ni Nicodemo, paano may panganak ang tao kung siya'y makatanda na? Makapapasok baga siyang bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Muling sumagot ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Sabi niya, sumagot si Jesus, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, maliban ang tao'y pinanganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Yun po ang requirements para tayo makapasok sa kaharian ng Diyos. At para makita natin ang kaharian ng Diyos, kinakailangan tayo ma-born again. Yung ipinanganak na muli. Ikaw ay pinanganak na muli bago kang nidalang kapag kinabautismohan sa pangalan ni Jesus. Ang baptismo na sinatawag po ay yung inilulubog ang buo mong katawan sa tubig. Hindi katulad po ng alam natin nung sa ating mga dating reliyon na yung first week kung bata ka pa, ikaw ay binibinyagan. Yung po ay offering para sa ating mga. Ang baptism po ay nangyayari sa pinatutupad ngayon mula may isip na ang bata from 8 to hanggang maedad na. At kinakailangan ilubog sa tubig. Even our Lord Jesus Christ, He was baptized by John the Baptist sa tubig, sa ilog ng Jordan. Ayaw pa nga bautismohan siya ni John dahil nga hindi daw siya karapat. Sabi niya, gawin mo ito bilang tularan ninyo. At ito ang dapat para maranasan ninyo ang kapatawaran ng ating mahal na Panginoon. Bautismohan natin ninyo ang mga tao sa kanyang pangalan. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya po, kung hindi ka mababautismohan sa pangalan ni Jesus, ilulubog ka sa tubig. Sinasabi sa Biblia na wala kang, hindi mo makikita ang kaharian ng Diyos. Hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. Bakit gano'n? Sabi, pag naborn again ka, ay magiging daan yun para makilala mo Diyos. Yes. Dahil kung ikay born again, magkakaroon ka ng eagerness na saliksikin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Masasaliksik mo ang kalooban ng ating mahal na Panginoon sa pamamagitan ng pagbabasa ng banal na kasulatan, sa pamamagitan ng pagdalo sa mga ganitong klaseng gawain ng pagtitipon ng mga banal upang ipahayag, itaas ang marilag at banal na pangalan ng ating mahal na Panginoon. Tayo napunta dito sa ating banal na gawain, hindi po hingin natin ang ating mga pangangailangan sa buhay. Tayo naririto para ating papurihan ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Wala tayong ginagawa dito, kundi ang ating mapurihan ang ating mahal na Panginoon. Ganon din po yung mga patutuo ng ating mga kapatiran na nangyari sa kanila po. Ito isang bagay na nagpapatibay din na magkaroon tayo ng pananampalataya sa ating mahal na Panginoon. Maaari yung mga nangyari sa kanila ay nangyayari sa atin sa kalukuyan at wala makakatulong lang sa atin na umiwas sa mga kasamaan, pagpalain ng ating mahal na Panginoon ng mga pagpapalang material pisikal sa pamamagitan po ng pagtalima at pagsunod sa kanyang mga utos. At even, kung hindi mo susundin, kahit nasusunod mo na ang utos ng lahat ng utos ng ating mahal na Panginoon, at meron kang isang naligwit o hindi mo nasunod, ikaw ay nagkasala sa lahat. Kaya po napakahirap pumasok sa buhay, lumakad sa daang makipot patungo sa buhay na walang nakasama ang ating mahal na Panginoon. Marami kang dapat gawin. Marami kang dapat iwasan. At ang higit sa lahat, tayo po ay binigyan ng karapatan ng ating mahal na Panginoon na makatahak sa makipot na daang iyan. Dahil ang mahal na Panginoon ay laging sumasa atin. Kasama natin yan. Kahit saan tayo magpunta. Kung hindi ka hihiwalay sa ating mahal na Panginoon. Paano ka ba napapahiwalay sa ating mahal na Panginoon? Pag ikaw ay nagkamali o nagkasala at hindi mo agad inihingi ng tawad sa ating malawan, yung hindi ka nakukonvict, kahit okay lang sa iyo kung nagawa mo kasalanan at walang conviction, 100% wala na sa iyo ang malapad. Kasi maaaring marami ka nang ginawa ang kasalanan na hindi mo inihingi ng tawad. Sabi sa banal na kasulatan, nag-grieve ang banal na espiritu kapag hindi ka humihingi ng tawad sa ating mahal. Subalit ang ating mahal na Panginoon ay mapagpatawad na sobra. Humingi ka lamang ng tawad sa Kanya, panunghan mo ang iyong mga nagawang kasalanan.
at ikay patatawarin at hindi ka lang patatawarin, sasakdalin ka na ating malapanon. Pero tatandaan natin kung ano man ang ginawa nating kasalanan, may mga consequences yan. Hindi ibig sabihin na kahingi ka ng tawad, okay na. Hindi. Maaring sa kasalukuyan, may pinagdaraanan kang kapigatian sa buhay na ikaw ay kinakanti ng mahal ng Panginoon. Huwag mong ipagpatuloy yan dahil mahal na mahal kita. Kaya ang mahal ng Panginoon nagbigay ng kasulatan sa Biblia na dapat nating masunod. Nagbabasa pa tayong lahat ng banal na kasulatan? Kung hindi, magbasa na kayo. At malapit nang bumalik ang mahal ng Panginoon. Marami nagsasabi na ang rapture malapit na. Meron pa nga nagsasabi na merong maraming mananampalataya ang naiwan sa rapture. Totoo po yan. Kung maraming mananampalataya ang naiwan sa rapture dahil hindi niya naggagawa ang kalooban ng lahat ng mga niya, sinasabi ko, may isang kasalanan ginawa ka, nagkasala ka sa lahat. So, posibilidad na hindi ka makasama sa rapture. Ay paano naman yung umalis na sa gawain? Hindi na dumadalo sa gawain. Sa balak ba nila? Swerte nila pag nakasama sila sa rapture. Bakit po? Yung pagdalo sa banal na gawain na sinasabi sa Hebrew 10:25 na huwag natin pababayaan ang pagtitipon, lalo na higit na alalaman natin malapit na tayo mag-aralan sa isa't isa. So, ang pagtitipong ganito ay inutos ng ating mahal na Panginoon para sama-samahin tayo sa kanyang katawan. Dahil tayo ang katawan ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Tayo po ay may mga kakulangan, may kahinaan. Ang gawain, ang charts, ay ospital ng mga makakasalanang katulad natin lahat. Walang perpekto. Lahat nagkakamali, nagkakasala. Pero mahalaga na marunong kang panunghan ng iyong pagkakulang at pagkakahingi mo ng tawad. Kung hindi ka hihingi ng tawad, hindi ka kahit pa gano'n. Pero lagi kang kakantiin ng mahal na Panginoon para muli kang magbalik sa Kanya. Maaaring kantiin ka ng problema, karamdaman o whatever. At pag nangyari at na yung mga problema mo nawala, pagka ang karamdaman may gumaling, muling lalakas sa iyong pananapat. Makikilala mo na may Diyos na dapat paglingkuran, may Diyos na nagmamahal sa ating makakasalanan. Ang ating mahal na Panginoon ay bumaba dito sa lupa. Iniwan niya ang kalangitan. Siya ang Diyos na Espiritu na bumaba dito sa lupa, nagkatawan tao, isinakripisyo ang kanyang buhay alang-alang sa ating mga kasalanan upang tayo po ay madala niya muli sa buhay na walang nakasakasama nila sa paraiso. Kaya po, ganyan ang pagmamahal na binigay natin. Sa Panginoon ang lahat, alam niya lahat, walang hindi siya alam. Subalit, yung mga dinanas niya dito sa ibabaw ng lupa, mga pagtataksil sa Kanya, mga pagsasalita ng masama sa Kanya, basta madalit sabi, ay inilagay niya ang sarili sa pinakamababa. Dahil bakit po ganon? Siya ang ihahandog ng mahal na Panginoon. Ihahandog niya ang kanyang buhay alang-alang sa atin sa krus ng Kalbaryo upang at sino man tumanggap sa Kanya ay magkakaroon ng kaligtasan at makasamang muli ng ating mahal na Panginoon sa paraiso na ipinangako ng ating mahal na Panginoon sa tao. Hallelujah! Praise the Lord. At bakit nawala ang tao sa paraiso? Dahil nagkasala. Isang kautusan ng pinagkasala, huwag mong kakainin ng bunga ng prutas na yan sa gitna ng paraiso dahil ikaw ay magkakaroon ng kamatayan. O, yung nangyari nga, sa disobedience, naging kaaway siya ng mahal na Panginoon. Siya nagkaroon ng kamatayan. Sa halip sana, dire-diretso ang pagpapala ng mahal na Panginoon kay Eva at Adan. Pero pinadaan siya sa ganito at kinakailangang maranasan ng mga taong ganitong kahirapan siya upang magbalik loob sa ating mahal. Pero maraming tao na kahit na anong kahirapan ang daras, kahit na anong karangyaan sa buhay hindi nadaras, ayaw nilang tanggapin ang ating mahal na Panginoong Hesus. May kanya-kanyang paniniwala. Bakit po? Kaya tayo mga mananampalataya, tayo mga tinawag ng ating mapapalad. Dahil tumatalima tayo sa kanyang mga utos, na tayo magtitipon-tipon at sa ating papupurihan. Ang ibig sabihin niyan, ang Espiritu ng Diyos ay nasa inyo. Ang pag-ibig ng Diyos ay inilagay sa inyong mga puso at isipan ng ating mga Panginoon upang sa ating sambahin sa Espiritu at katotohanan. Kung tayo ay nagkukulang at nagkakamali, tayo pinatatawad ng ating mga. Kung tayo hihingi ng tawad, ay paano pag hindi ka humingi ng tawad, hindi ka patatawarin.
Hallelujah. Praise the Lord. Katulad na lamang po ni, sino ba yung si Hestas at si Dimas. Siya po ang dalawang kriminal na kasama ng mahal na Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Noong ang mahal na Panginoon kinukutya ng mga tao, ang sabi ni Hestas, bakit hindi ka bumubadi yan at puksain mo mga tao o tumawag ka ng mga anghel para makakababa ka diyan. Sumagot si Dimas, wala kang karapatang sabihin yan. Tayo ay may karapatang ipako sa krus, pero ang taong ito ay hindi dapat narito. Siya ay makadiyos at ang Espiritu ng Diyos ay nasa Kanya. Tayong dalawa, tayo ang bagay dito, pero diyan hindi bagay. Tapos sinabi ni Dimas, Panginoon, kung saan ka mapaparoon, huwag mo kong kalilimutan. Ang sabi ng mga Panginoon kay Dimas, mula sa oras at araw na ito, ikaw ay pasasa akin sa paraiso. Ganyong magmahal ang ating mahal na Panginoon. Kapag sinuko mo ang iyong sarili sa mahal na Panginoon, inunawa mo na ikaw ay tunay na makasala at hiningi ka ng tawad at sabi mo sa'yo gusto mong makasama, patatawarin ka. Instant, pinatawad niya sa mahal na Panginoon. Ayan mga kriminal. Talagang maraming mga kasalanan ginawa. Hallelujah, praise the Lord. Ay, paano yung mga hindi humingi ng tawad? Ang sabi sa Biblia, sa 3:36, sa 3:36 nandyan, he had believed on the Son had everlasting life, and he that believeth not the Son shall not see life, but the wrath of God abideth in him. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi puot ng Diyos ang sumasa kanya. Hallelujah, praise the Lord. Marami pa pong mga biblical na dapat hindi natin gawin. Na nandito po sa banal na kasulatan dahil pag ginawa po natin, sabi po sa Revelation, unahin mo po na natin yung Galatians 5:14 to 19. Babasahin ko na po sa inyo para madali. Sa English po, but ye bite and devour one another. Take heed that ye had not consumed one another. 16, this I say then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. For the lust of the flesh, for the flesh lusteth against the Spirit, and the Spirit against the flesh. And these are contrary, the one to the other, so that ye cannot do the things that ye would. But if ye be led of the Spirit, ye are not under the law. In verse 19, now the works of the flesh is manifest, which are these: adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies, envying, murders, drunkenness, rebellings, and such like, of the which I tell you before. I have also told you in time past that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. Sa Tagalog po, ngunit kung kayo-kayo rin ay magkakaagatan at magsasakmalan, magsipag-ingat kayo na baka kayo'y mga glipulan sa isa't isa. Kaya bilang mga magkakapatid, ang utos ng ating mga Panginoon, huwag tayo magkakaagatan. Ano magkakaagatan? Nag-aaway-away. Kung ano masasamang salita na mamagitan. Hindi nais ng ating ang nais ng ating mga Panginoon, ibigin natin ang isa't isa. At yan ang pangalawang utos ng ating mga Panginoon, ibigin mo ang iyong kapwa na katulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Subalit konting pagkakamali ng ating kapwa, ay huhusgahan mo o sasabihin mong mali ang ganito ang gawin natin. Mali ka daw ang kapatid. Ang nangyayari ay nakita mo ang butas ng karayom, pero ang butas ng palakol ay hindi mo nakikita. Nakikita mo ang muta sa iyong mata, pero hindi mo nakikita ang tahilan sa iyong mata. Napakahirap na ganun. Huhusga ka sa iyong kapwa, sasabihin mo mali ka, at ang gusto mo ay maparusahan agad. Mali. Pakilala mo na ikaw'y tunay na nagmamahal sa Kanya. Hindi natin kinakalang parusahan at ang makakapagparusa lang sa atin ay ang ating mahal na Panginoon. Hindi tayo pwedeng parusahan ng ating kapwa-tao. Dapat ibigin natin ang ating kapwa. At kung tayo may nakikitang mali sa atin, hindi ito magiging dahilan para hindi ka dumalo sa panalagawain. Huwag tayong gagaya doon sa iba. Alam nyo, yung mga ganun tao, ilang may sasabing, me pride. Purihin po ang ating mga Panginoon.
At itutuloy ko po ang basa sa Revelation, hallelujah, hallelujah, praise, Revelation 21 verse 8. But the fearful, the unbelieving, and the abominable, and murderers and whoremongers, and sorcerers, and idolaters, and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. Ngunit ang mga duwag at ang mga ang hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga makikapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling ang kanilang bahagi at dagat-dagatang nagniningas na apoy at asupre sa siyang ikalawang kamatayan. Kaya mga minamahal, habang tayo may pagkakataon pa, huwag natin gagawin ang mga ganitong bagay. Hindi yung magagalit ka sa ating kapwa. Huwag. Yung ikay magtatampo o magkikimkim ka ng galit, hindi nais ng ating mga laban. Ang sabi mo, ibigin mo ang iyong kapwa. Yun ang ating gagawin. Mahirap gawin. Pero kapag nasa iyo ang Espiritu ng Diyos, kaya mong gawin. Lalo na't kung halimbawa, hingin mo ang tulong na, ang sabi, ibigyan mo ako ng pangunawa. Tulungan mo po ako na mahalin ko ang aking kaaway. At sinabi pa rin nating mga laban noon, mahalin mo ang iyong kaaway ng higit sa iyong sarili. Hindi tayo magkakaaway, tayo magkakapatid. Body of Christ. Ang ulo natin, ang ating mahal na Panginoon. So, ang ating gagawin, magmahalan tayo sa isa't isa. Hindi yung mahalan na isang babae, isang lalaki na gusto kitang pakasalan. No, iba ang pagmamahal ng Diyos. Ang pagmamahal, may paggalang, may pag-ibig. Ang pag-ibig ay yung malasakit ka sa iyong kapwa na huwag magkasala. Marami sa atin, katulad ng simple-simple. Sorry kung ako'y babanggit ng hindi maaring isa sa mga nangyayari sa atin to. Nagdadrive ka sa freeway. When you are in the fast lane, kinakailangan nasa flow of traffic ka. Pag matulin yung nasa fast lane, kinakailangan tulinan mo. Tumatakbo na siguro mga 70 o 65. 65 ang normal eh. Pero ang flow ng traffic, bakit kaya iilawan nung nasa likod mo kung ang harapan mo ay maluwag? Ibig sabihin, lumakad kang mabilis. Maaaring nagmamadali yung tao, may hinahabol o maaaring may problema. Dahil hindi tumalima, yung nasa unahan niya, pumasok siya sa carpool. Nagkataong may pulis sa likod. Di nahuli. Anong iisipin? Bakit nahuli? Nagkamali yung tao dahil sa iyo. Ganun ba ang pagmamahal na tao sa tao na ibibigay mo? Kung mahal mo yung kapwa, marunong ka magpasensya. Magpatihinod ka. Ganun ang dapat natin gawin. Mga kapatid, maliit na bagay. Pero kung mapapahamak ang iyong kapwa nang dahil sa iyo, ikaw ang mananagot ng kasalanan ng taong iyon. Maaring, sabi nga ng mahal pa ng vengeance is mine. Kaya marami sa atin nagkakaroon ng problema na hindi natin alam mula. Ano kung ginagawang mali? Kasi hindi mo alam na mali yung ginawa mo. Hallelujah, praise the Lord. Sinasabi ko ito para maiwasan natin ang mga ganyang bagay. Sinasabi ko, maliit na bagay na nagkulang ka at nagkamali ka sa utos ng ating mahal na Panginoon. Nakasasala ka sa lahat. Simple-simple, hindi mo lang. Kasi hindi mo alam na gano'n pala yun. Nagkamali. Napurwisyo yung isa. Kaya napurwisyo yung isa, gawa mo. Kung pinagbigyan mo, umiwas ka, hayaan mo kayo muna. Pag ako ilawan sa likod ko, ay humabol ka na sa akin. Maperela't kaya kong patakbuhin na matulin. Hallelujah, praise the Lord. Pero hindi ko na ginagawa ngayon, takot na ako. Napakadami ko na ibabayad sa huli. At hindi rin gusto ng mahal na Panginoon na kung ano ang batas ng sanlibutan, kinakailangan tayo tatalima. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. At tutuloy ko po, ang mahal na Panginoon naglaan ng kaligtasan, nakulong tayo sa isang makasalanang kalikasan at hindi natin kaya yung palayain ng ating sarili na nag-iwan sa atin ng walang magawa o wala tayong magawa at nawala, parang tupang walang pastol. Basahin po natin ang Matthew 9:36. From the book of Matthew chapter 9 verse 36. But when he saw the multitude, he was moved with the passion of them, because they fainted and were scattered abroad, as shepherd having no shepherd. Amen. Purihin po. Tagalog po. Amen, praise the Lord. Dito po sa
aklat ng Mateo, Kabanatang 9, talata po ay 36. Datapwat nang makita niya ang karamihan, ay nahabag siya sa kanila sapagkat pawang nangahapis at nangangalat na gaya ng mga tupa na walang pastor. Amen. Amen. Puri po Praise ang ating mga God bless po, beloved preacher, for reading the word of God. At ang isa pang masama dito, masama pa tayo ay nasa ilalim ng hatol. Kapag hindi mo nagagawa ang kalooban ng ating mahal na Panginoon, tayo nasa hatol ng kamatayan nang walang hanggang kamatayan, forever death. Sa buhay ng kapahamakan, doon tayo mapupunta. Pagkahiwalay ka sa Panginoon ng magpakailanman, mahihiwalay tayo sa ating mahal na magpakailan paman. Dahil sa dakilang pagmamahal ng ating makalangit na Ama, sa sanlibutan, pinadala niya ang kanyang kaisang-isang anak upang pasanin ang parusang nararapat sa mga atin at bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Basa po natin ang Romans 6:23. From the book of Romans chapter 6, verse 23. For the wages of sin is death, but the gift of God, eternal life through Jesus Christ our Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng mga Roma, taga-Roma, Kabanatang 6, 6:23. talata po ay 23. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Amen. Amen. Puri po ang ating mahal na Panginoon. Dito po, nabanggit na merong ama at merong anak. Pero pagkatatandaan natin, sinabi po sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And in verse 14, and the Word was made flesh, nagkatawan tao ang salita, and dwelt among us, nanahan sa atin. And we beheld His glory, the glory as of the only begotten Son of the Father, full of grace and truth. At nagkatawang tao ang berbo at tumahan sa gitna natin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng bugtong na ama na puspos ng biyaya ng katotohanan. Sa mga katuwid po, ang alam ng iba, merong ama, merong Diyos Ama, Diyos Anak. Pero isa po ang Diyos. Ang Diyos Espiritu na nagkatawang tao, bumaba sa lupa para isakripisyo kaya para malutas at matulungan ng mga tao maibalik na muli sa kanyang kaharian. Kaya kinakailangan natin tanggapin ng buong-buo ang ating mahal na Panginoon. Kahit na tayo naglilingkod, nakilala natin ating mahal na Panginoon, subalit hindi mo nagagawa ang kalooban ng mahal na Panginoon. Ikaw ay malapit na sa kapahamakan kung hindi ka magsisisi. At kung mag-rapture, hindi ka makakasama. At kung nag-rapture na at tayo hindi nakasama, naisip pa natin maputulang ka ng liig kaysa magpatataka ng 666. Pero paano ang gagawin mo? Kasi may mga anak ka, hindi ka makakabili. Hindi ka makakapunta kung saan-saan pa man nang wala kang tatak. At ikaw ay huhulihin. So, mauobliga ka bilang magulang o nagbambal sa iyong mga anak na magpatatak. Pag nagpatatak ka, yari ka. Hindi mo na makikita. Pero hindi kailang basta puputulan ng liig pagka nakita kang walang tatak. Dadaan ka sa kapighatian. Ito-torture ka. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya po, iwasan na natin. Malapit na po bumalik ang malapit. Naalala ko pa po, sinabi ng ating beloved pastor, Evangelist Pistada Meda, na, I don't know kung may kasigurunan siya, pero sinabi niya na, babalik ang mahal na Panginoon sa 50th anniversary ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kaya po, sinasabihan ng lahat ng mananampalataya na kung maaari dumalo sa Jesus Miracle Crusade 50th anniversary na gaganapin po sa February 8 and 9 sa Luneta po. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya po, ito yung mga paalaala sa atin. Marami nagsasabi tungkol sa rapture. Ay di para tayo makasama sa rapture, di gawin natin kung siya sabi ng mga Panginoon, sundin natin siya. Ilagay natin sa unahan natin ng ating mga Panginoon. Hindi yung uunahin po na natin ang ating kalayawan dito sa ibabaw ng lupa. Uunahin pa natin ang gagawin. Ibig sabihin, pinahuhuli mo ang ating mga Panginoon. Kinakailangan mauna ang mahal na Panginoon sa lahat natin ginagawa dito sa ibabaw ng lupa. At ang pangtatlo po ay yung adoption of believers.
Kaya na, dito makikita kung gano'n tayo kamahal ng mahal ng Panginoon. Pag-ampon sa mga mananampalataya. Kapag nagtiwala tayo sa mahal ng Panginoon bilang ating tagapagligtas, tayo'y isang anak ng Diyos. John 1:12. Pakibasa po, yun po, John chapter 1 verse 12. From the book of John chapter 1 verse 12. But as many as receive him, to them he the power, become the Son of God, even them that believe in his name. Amen. Amen. Praise the Lord. Dito po sa Juan, kabanatang 1, talata po 12, datapwat ang lahat na sa kanya'y nagsisitanggap ay pinagkakalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos sa makatuwid bagay ang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan. Amen. Puri po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon sa mga banal na salita. Ang mahal na Panginoon nangungusap sa atin sa mga oras sa pamamagitan ng kanyang banal na salita. Sumunod tayo sa kautusan ng ating kung nais natin ang buhay na walang hanggan at kung magra-rapture nga po sa 2025, makasama tayong lahat. Dapat walang maiiwan. Hallelujah, pray. Isantabi na natin kung ano man ang ating nais dito sa ibabaw ng lupa. Unahin natin ang kaharian ng Diyos. Hallelujah, pray. Kahit na ano nagawa natin pagkukulang at pagkakamali, ingi mo ng tawad. At sumunod ka sa kautusan ng ating mahal na Panginoon. There's no longer a separation between Him and us. Instead of enemies, we are family. Sa halip na wala nang paghihiwalay sa pagitan natin at ng ating mahal na Panginoon at ng mga lalampalataya. Imbis na magkaaway, naging pamilya tayo. Tayo naging pamilya sa po natin tanggapin ng ating mahal na nanampalataya at naniwala tayo sa ating mahal na Panginoon na siya nag-iisang Diyos na tagapagligtas. Walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ang kanyang nananahan na banal na Espiritu, bawat mananampalataya ng kisilbing parehong katibayan at tayo pag-aari ng Diyos at katiyakan ng kanyang walang hanggang pag-ibig. Pag pag-aari ka ng mahal na Panginoon, ibig sabihin, nasa iyo ang banal na Espiritu at ang Diyos ay nasa iyo dahil meron kang pag-ibig na ipinibigay sa atin ng ating mga dapat nating tularan. Tayo po, sabi yung Christ-likeness, yung maging katulad ng ating mahal na Panginoon. Kaya huwag natin sabihin, hindi tayo dadaan sa mga kapagitan. Dadaan tayo sa mga kapagitan. Bilang pagsubok o pagpapataas tayong pananampalataya, kapighatian ng mga problema, ito po ang nagdadala sa atin upang tayo manampalataya, maniwala sa ating mahal na Panginoon, umasa sa ating mahal na magkaroon ka ng pananampalataya sa ating pinagawa at naniniwala ka na siya nag-iisa ng Diyos, na tanging kaligtasan, wala na pong iba. Hallelujah. Praise the Lord. The Heavenly Father cared for us, shines brightly through the cross at Calvary. It was because of love that He sent Jesus Christ to earth to die in our place. Hallelujah, pray. Ganyan po ang pag-ibig ng ating mahal na Panginoon sa atin. Hallelujah. Basahin po natin ang ating last verse, 1 John 4:9-13. Last verse po yan. Maganda na po ang ating pong mga awit. Hallelujah. From Praise the book of 1 John chapter 4 verse 9 up to 13, chapter 9. In this was manifested the love of God toward us, because that God sent His only begotten Son into the world, that we might believe through Him. Chapter 10. Herein is love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. 11. Beloved, if God so loved us, we ought also to be love one another. Amen. 12. No man hath seen God at any time. If we love one another, God dwelleth in us, and His love is perfected in us. 13. Hereby know we that we dwell in Him, and He in us, because He hath given us of His Spirit. Amen. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Tagalog po. Amen. Praise the Lord. Ito po sa aklat ng mga unang Juan. Kabanatang 4, talata po ay 9 hanggang 13. Dito inahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan upang tayo'y mabuhay sa pamamagitan niya. Narito ang pag-ibig.
hindi sa tayo'y umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin at sinugo ang kanyang anak na pampalubag loob sa ating mga kasalanan. Amen. Sa 11, mga minamahal, kung tayo'y inibig ng Diyos, gayon ay nanarapat na mga ibigan din naman tayo. Sino man ay hindi nakakita kailanman sa Diyos. Kung tayo'y mga ibigan, ang Diyos ay nananahan sa atin. Amen. At ang kanyang pag-ibig ay nagiging sakdal sa atin. Amen. Dito sa 13, dito nakikilala natin na tayo'y nangananahan sa Kanya at Siya'y sa atin sapagkat binigyan na tayo ng Kanyang Espiritu. Amen. Amen. Purihin po ang ating mga... Bisan po natin palakpakan po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Praise the Lord. Once we accept the gift of salvation through Christ, nothing can separate us from the love of God. What a comfort that is in time of need. Sa sandaling tanggapin natin ang kaloob ng kaligtasan sa pamamagitan nating mahal na Panginoong Jesucristo, wala makapaghihiwalay sa ating pananampalataya sa pag-ibig ng Diyos. Anong kaginhawahan at pagpapala ang nasa oras ng pangangailangan. Hallelujah, praise the Lord. Kaya nga po, mapapahiwalay lamang tayo sa ating mahal na Panginoon kung hindi tayo susunod sa Kanyang mga utos. Ang Diyos kailanman hindi tayo hihiwalayan kahit nung tayo makasalanan pa, gumawa sa ng paraan para magkaroon ng ugnayan sa Kanyang mga nilikha. Subalit, ang tao ang mismong humihiwalay sa ating mahal na Panginoon. Hindi ang mahal na Panginoon kailanman hihiwalay sa iyo. Ang tao na humihiwalay sa pangalan ng Panginoon ay yung hindi sumusunod sa Kanyang mga utos. Hindi sinasabuhay ang banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Sana po maunawa natin ang mga bagay na ito. Malapit nang bumalik ang mahal na Panginoon. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo sa lahat ng sandali na nasasabing malapit nang bumalik ay lagi niya pinuunawa sa atin dahil mahal natin na huwag nating iiwanan ang Kanyang banal, ipamuhay natin ito hanggang sa Kanyang pagbabalik. Purihin po ang ating mahal na awitan po natin siya na isang makalangit na awitin. Hallelujah. Praise the Lord. Paghihirap ba o pagsubok ang humatlang sa'yo?